Binibenta po ni Osya. Hindi na po sana po ako gagawa ng cake. Kaya lang sabi ko, birthday ni Sam. So, parang ganito lang ginawa ko. Muffin. Para kung gusto niya magbaon na pa, pwede niyang ibaon. Yan. Pwede rin pang breakfast na po. So, yan. Parang, ang tawag dito, marbre. Kasi parang pinaghalong puti, tsaka may chocolate. Sas lalagyan lang natin yan ng ganitong, ayan. Lalagyan ko lang yan ng konting ganyan. Yan. Asukal lang yan. Asukar. Ayan, tingnan natin kung hindi palpaka. Baka hindi po umalsa. Titingnan natin. Titingnan na natin kung ito ay ibibake natin na. At tingnan natin kung aalsa siya. Yan. Maganda! Mano? Oo. Panalo. Panalo tayo. Yan. Bumundok. Yan. Sana magustuhan ni Sam. Pwede niyang pang breakfast. Tsaka pagka minsan paggabi, kumakain siya po ulit na, no? So, yan. Medyo, ako po'y naiinip dahil ako lang po mag-isa sa kung ano nung mga ginagawa ko. Ayos. Linis. Linis po ako. Yan, hanggang doon, mamaya, hindi pa po ako tapos. Yan. Inayos ko po talaga. Yung dami pong, pagka summer, di ba, lagi pong bukas yung, yung mga bintana and all that. So, maraming talagang, alikabok na po. So, yan. Medyo, ngayon, ako lang kasing mag-isa. Pag madami kasing tao, hindi ka talaga makakapaglinis ng maigi. So, kanina, yung dalawang manok. Linis po tayo ng medyo maigi. And dating po ni Frank is Friday. Tas ako po ulit magwo-work ng October 1. Ayan. So, sabi ni Bossing, papadala niya lang daw by email yung schedule ko. So, titingnan natin kung sa butchers pa rin ako, sa meat shop, or yung kung ano-ano. Tingnan natin. Alam naman natin kung ano yung work. So, wala na pong problema na po. Morning po, mag-isa po ako. So, kahapon naglinis na po ako. Lahat. I mean, minob ko po lahat ng, 3 po kasi yung sofa namin, no? So, ito nagagawa pong bed. Tapos yun din nagagawang bed. Pero ito hindi. So, binibenta namin yung isa, kaya lang binibenta ni Frank ng pagkamahal. Kaya hindi mo lang may bumibili. Kasi, syempre, nung binili namin, mahal siya yung bago pa lang yung mga sofa bed, no po. Kasi talagang yung inside niyan is real bed. Anyway, so, dapat talaga I think once a month, kailangan mong i-move yung mga ganyan-ganyan. Kasi marami talagang alikabok, no po. So, kahapon sabi ni Manay, tarapon mo na kasi yung mga abupot mo pagkadami-dami. So, I mean, totoo naman si Manay. Talagang marami tayong mga bagay-bagay na, ano ba tawag sa Tagalog na nakalimutan ko na. Kasi mahilig po ako sa flea market. At mahilig ako sa mga bagay-bagay. Which is, siyempre, kanya-kanya lang talagang hilig. Yan, di ba po? Anyway, so, sabi ko nga kay Frank, kasi dito po sa France, merong site na parang marketplace, but more good kasi parang lahat mga bagay-bagay mong gusto mong ibenta, pati mga damit, si Osh ganun din, yung mga pullover niya na hindi niya naman pwedeng ipamigay sa Pilipinas na po. So, she's trying to sell it na po. Kasi ang dami po nilang mga damit. Ang dami nilang pullover na hindi naman pwede naming dalhin sa Pinas dahil hindi naman po walang winter. So, yun, tinatry po nilang ibenta yung mga figurine niyang binili sa China, na ibenta niya na po na almost almost 100 something din. So,
Tapos ito, kahapon inayos ko kasi ang gulo-gulo. Then I realized na something's missing. Hindi ko alam dahil alam mo naman po pagka nag-ano po kayo, when we do some moving, pag nung nasa military pa si Frank, yung container namin, they stay sa nag-ano na po. Ang nangyari kasi, yung last namin, hindi yun, kasi dati, pagka sinarado mo yun, ikaw lang yung magbubukas. But then, itong last time, they moved that alone kasi hindi kaya nung malaking, tawag nito, malaking container na pumasok doon sa dinadaanan namin na malapit sa sa bundok na po kasi doon sila dumaan. So, they used dalawang truck na po. So, hindi naman natin pinagbibintangan, but then, minsan mag-iisip ka rin na ba't nawala, kasi si Frank naman pagka may mga bagay-bagay na so hindi mo alam kung anong nangyari. Minsan nag-iisip ka, ba't nawala na lang, di ba? Kasi, ang dami, ilang beses kami nag-movie. Siyempre, hindi ko na rin po naalala yung mga ganon. So, ngayon, nakita ko, ba't ganito, dapat ganito, ganyan, may ganyan dapat. So, wala ka nang magagawa, hindi mo na alam, di ba po? So, all these years na lagi kaming nag-move kasi every almost 4 to 5 years lagi kaming nag-gawa ng work ni Frank. So, lagi po kaming merong free po yun yung paglilipat. So, bayad po yun ng gendarmerie that time. So, anyway, that's part of life po na wag ka masyadong mag-attach sa mga materials kasi minsan mababasag, minsan mawawala. So, gano'n lang talaga. Maganap na lang ulit sa flea market. Anyway, ito palang mga pinapakita ko, yung mga bagay na namana namin sa lola ni Frank. Tapos, yung iba naman ay namana namin nung binili namin yung bahay. Then, yung iba naman ay ito. Itong mga to, yung blue na yan, kasi mahilig din ako. Made in England siya. Yung mga iron plate. Naman yan ay bili ko sa flea market, which is na mga lang, 1 euro, mga that time 30 cents. Tapos ngayon nagmahal na kasi lahat na nahilig na po sa vintage. Ayan, medyo kakat muna natin to kasi wala na pa akong space. Wala na pa akong space sa phone. Yan. Yan, tumawag po si Sam. Yung professor niya, nagkamali, wala siyang pasok ngayong umaga, mamayang hapon pa. Layo pa naman ng school niya, 40 kilometers. Sabi ko, umuwi na lang kasi, tapos babalik na lang siya ng 11 o'clock. Pag uwi niya, balik ulit. Ay, nako, talaga naman kako. Mahirap talaga pag may mga nagkakamaling ganyan. Dito po tayo sa garden. Ano pa naman po mahangin? Malamig. Dito po yung compost namin. So, wala kami masyadong basura. Tapos, yung mga eggs na kakape, doon ko po linalagay sa kabila. Yun na yung meron tayo. Ganito, dami po talagang tingnan niyo po. Daming uy, may namatay. Parang, nadali siguro yung problema sa daming ng bunga, mababar. Po tong natin. Dumadami na rin yung yung kalabasa kasi nag-worried ako, walang gaanong kalabasa. Ayan, meron na dyan. Minsan hindi po natutuloy. Mayroong tubig ngayon kaya lang wala naman tayo magdidilig. Gawa na ang basa pa yung lupa. Ito ko po nilalagay yan kasi ginagawa kong fertilizer. Tapos kukuha tayo mamaya ng yan po yung kangkong. Kuha tayo ng kangkong. Kuha tayo ng maliliit na tomato dahil sayang. Ano ba bang sasabihin ko? Yung nasabi ko na pala yung napaka-vitamina po yung dahon ng mga talbos na yan, napakamaraming vitamin A at antioxidant po.
At kuha din tayo ng ano kayang lulutuin ko pala kay Samay. Nakabalik po tayo ng bayat. Wala pa namang sabi ko kakainin ko po yung ano, tira-tira lang kasi ako lang mag-isa. Pero si Sam, so tingnan ko yung nag-date pa yung cat, wala, hindi na bumalik yung cat. Ito po yung natong yung tuyo na pwede pa kaya itong kainin. Malamig po yung hangin gawa ng ano, tramontan. Ayan, tingnan ko yung pool, may tubig pa, daming dumi, hindi na pa kami nagsaswimming gawa ng lamig na, kaya pinapag-green na yan. Pasok na tayo sa bahay. Gawa tayo ng kakainin ni Sam. Dito kanina, hindi ko po dala yung ano, yung ating telephone. Ayan, kukunin na natin to. So, namulaklak na. Ibig sabihin ba nan ay kainin na. Ito ba? Hindi ko alam kung ito yung kinakain ni Mama. Hindi ko alam. Picturean ko nga. Sa kitchen. So, ako po, may natira pa po kahapon na ito. Yan na lang kakainin ko. Tira-tira. Tapos si Sam, steak hashi po. Ayan. Na beef. So, lalagyan ko po siya ng mustard na po. Tapos, gagawin ko siya ng konting fries. Ayan. Tapos, may natira pang ganyan. Yung mga tira, siyempre si nanay na lang ang kakain yan. Tapos, siyempre, para may bago naman akong ulam, ito. Kumuha po ako sa garden kanina ng kangkong tsaka ng talbos ng kamote. Yan, para at least meron po tayong pampahaba ng buhay. Ayan, so medyo back to the kitchen. Inayos-ayos ko po dito ng konti at mamaya ayusin pa natin dito. Yan, yung mga pagpumunta dito si Manay kainaman in Canada. Maraming anik-anik. Sabi niya, ay naku, ano ba to? Ano ba to? Ayun, masaya po ako kasi makukuha niya na po yung Canadian citizenship niya. So, pwede na po siyang pumunta dito. Kasi mura lang po naman yung ticket plane papunta ng France. Kasi malapit. Kaysa sa pupunta siya ng Pilipinas. Minsan hindi po kasi siya yearly umuwi. So, pag gusto niya pong dito siya sa bahay, di ba? Magpahinga siya dito. Yan, lapit. Lagi, si Frank naman po ay wala ng pasok, so can drive the beach kung summer, ano po. So, kasi naman sa amin hanggang September, pwede pa po siyang langoy sa dagat. May ginagawa po dito yung mga Chinese sa dahon ng ng radish. Sarap din. So, tatanungin natin. Pero pinapatayo muna yan. Pinapatayo muna nila. Tingnan natin kung yun ang ngayon. So, kunin pala natin yung ito kasi yung tomato ni Osh. Pala to. Matindi yung ni Frank. So, hindi natin pwedeng tingnan. Buhanin. Nakabili pala kami ng gano'n. Hindi ko pala na vlog nung nag-flea market po kami last time. Okay, baka yung nabili ko. Ayan. Ito po na may manong nagdamit. Ako, daldal pa naman. Pero hindi po kasi ako nakakapag-video pagka flea market kasi alam mo naman dito bawal mag-video. Pwede patago. Sisitahin ka nila. So, ito, nabili ko po siyang 10 euro. Ayaw niyang patawaran. Pero okay na rin po kasi pag binili niyo ng bago, mga siguro ngayon, so 12 pieces siya. So, nakuha natin na almost 1 euro, no? So, pag bumili ka ng bago, mga 2 something na rin. So, okay pa rin, diba? At least mura pa rin. So, sabi niya kasi, dami niyang tinatanim na tomato. Nung nabilhan natin na po. So, gagamitin natin yan next year. Gusto ko nga kumuha today ng isa o dalawa kasi yung tomato ni Osh, gawa ng hangin o parang mababali. Grabing hangin talaga. Sabi ko sa iyo eh. Yan. Ito po maglangoy-langoy sa dagat si Manay. So,
Sana nga makapunta si Bebe, yung bunso namin. Wala pa, hindi pa po siya nag-apply ng citizenship. Maganda po kasi, syempre hindi na nila kailangan ng visa. Kasi alam mo yung mga ibang countries, nag-ask pa sila ng visa pagka Pinoy ka na po. So, yun ang pangit. Sana tanggalin na nila yun, yung visa na po. So, sana lahat ng country, ano na lang sana sila ng, pagka 15 days ka lang, or 1 month ka lang, wala nang visa. Kasi ang hirap din po pag may visa pa. So, medyo mabusisi na po. So, nung kailangan nyo pong pupunta ng embassy, may mga interview pa. So, anyway, minsan kasi, syempre, na rin yun ng government na po kasi marami din pong yung buti nilang this year after COVID wala nang masyadong terrorism na mo po kasi syempre ang hirap din po, nakakatakot din po yun kasi kami dito sa France nagkaroon din po ng sunod-sunod na terorista na po. So this year we're very lucky dahil medyo tahimik po yung gawa nung after the COVID, medyo wala po yung mga ganang bagay. Yan, napalayo na naman tayo. Ayan. Iniinit ko po yun. Hinaan natin. Tapos dito po, linagyan ko to ng olive oil, tsaka konting, butter. Para masarap-sarap naman. Pero hindi ako masyado sa butter na po. Marami kasing natirang butter ng hindi po kasi masyadong gumagamit. Yan. Solve na po yung namin ni Sam. Hindi po yan nilulutong matagal, mabilisan lang po yan. Kasi dito po, gusto nila niyan ay medium rare. So, ako minsan nilalagyan ko po yan ng konting toyo para magkalasa-lasa. Nasanay po yung mga batang, nilalagyan ko ng konting toyo. At lalagyan natin ng lemon. Yan. Natin ang kapalitan natin. Ayan. Tawagin na natin si Sam. Ako naman po ay lulutuin natin yung pangpoy dyan sa pinaglutuan ni Sam. Ayan. Tanggalin natin. So, gagamitin natin yan ng hindi magulo ang buhay ng nanay. Para ginamit na. Diba? May na po siya. Hinggan natin yung mga apple cider. Tapos itong fries. Yan. Fries ni Sam, lalagay na natin dito. Baka hindi na maubos yan. Ang kapag isa.
Wala. Ganyan ang buhay namin. Maganda po pag may tanim kayo. Kaya nagkakarga. Simpleng buhay lang. Kahit nasa Ponsya, parang nasa Pinas pa rin. Sam? Siswi? Nawawa naman yung bata. Gawa ng picture niya. Ay, gusto niya. May ganun talaga. Yan talaga yung mga picture. Different po sila. Yan talaga. Kanagit-magit din. Yan ang pagdagit namin. Ito lang sana. Malapit yung bahay. Ito yung lagyan ang house. Yan. Pag na ang ano ni Malay, ang lunch. Dito sa loob ng bahay. Wala pa akong magawa kasi mag-isa po ako. So, sabi ko, bakit kaya gawan ko to ng paraan? Kasi ito po ayaw ni Frank, no? So, binili ko po siya. Malaki po siya. Malaki. Tingnan niyo po kung gaano siya kalaki. Malaki siya. Binili ko siyang 3 euros. So, nagandan kasi ako kasi wood yung ganito niya. Sabi ko, tapos siyempre kung malaki sana yung bahay mo, tapos meron kang library, no, maganda po siyang ilagay sa library. Copy lang po yan. So, ang gagawin ko po ay gagamitin ko siya, lalagay ko po yung mga old pictures namin. Yan. Yan po yung farm dati na po. So, nung nagsisimula pa lang po yung farm. Ito hindi. Sa St. Martin po to. Ito yung dating sa farm. Yan po ay St. Martin. Kasi 5 years po kami sa St. Martin. Si Sam. Yan po kami ni Frank. Yan. To si Frank din nung pag nasa Pinas po kami noon, lagi po siya nagbabike all around Arayat Mountain na po nung bata-bata pa siya. Ito po si Osh nung pagdating niya ng France. Parang, ano pa lang po siya noon, magto 2 months. Ayan, ako, mahaba pa ng buhok ko. Dilaginding pa si Manay. Ayan, sa Putipot po yan. Ito again sa St. Martin. Ayan si Mom and Dad. Ayan, another sa St. Martin, sa isang restaurant. Ayan si Osh, si Frank, sa St. Martin din po yan. Sa Putipot po yan, Putipot. Ito, Putipot din. Nasisam po nung bata palaging nagtatantrums. Yan po nung kinasal kami ni Frank no sa France. Ayan. Ano po kami church wedding dito sa France. Tapos ito si Osh sa dating farm. Si Lewis, yung nephew ni Frank, tsaka si Ma'am. Ayan po si Osh. Tsaka si Sam. Ito po yung dating farm. Yan. Lagi po kaming kumakain nun doon, dati. Yan po si Papa. Ayan. Yan po yung buhay namin nun dati. May malaking kubo po sa gitna. Tapos, syempre, ngayon ay well-developed na po yung farmer na po. Tapos ito, pag naglalakad-lakad. Ito po yung pagdating ko sa France. Malaki na pala si Osh nito. So, ayan po yung nag-iisang kapatid ni Frank. Tapos ito sa St. Martin. Ito po yung pag pumupunta po kami ng Putipot. Ayan. Andyan. Kasama po lahat ng ayan po si ka-farmer yan. Si Be, si Ate Jinky, si Papa, ako, tsaka si Frank, tsaka si Osh. Buntis pa lang po ako niyan kay Sam. Mom and Dad. Ay, ako po yan nung nasa Taiwan. Ayan. Chikwa ba? Parang chikwa. Dami pong naghahabol din sa akin Taiwanese noon. Hindi ka na makapangasawang Taiwanese. Ayan. Tapos ito din sa Putipot. Ito sa bahay ni Lola. Tapos ito yung old pictures ni Lola ni Frank. And this is Frank. Sa dating farmer na po. Ayan. So, tapos ito, pictures namin. So, gusto ko siyang gawa ng paraan dito. So, kailangan ko magpili, no? Kasi, ayan.
nung nag-Paris po kami nito. So, nakita ko lang, ito, taba pa ni Franco. Si Osh, si Sam, tsaka yung pinsan nila. Mag-isa lang po yung pinsan nila sa side ni Frank. Yan. Tapos, ako yan. Yan po yung garden niya ni Ma'am, ni Lola nila doon sa north ng France. Marami po. Noong bata-bata po si Ma'am, ang hilig niya sa flowers. Punong-puno po ng flowers pagka summer yung kanyang garden po. So, ngayon medyo, siyempre 85 na po si Ma'am. Medyo tinanggal na nila yung almost big part ng garden. No? Lilagyan nitong parang bato-bato kasi hindi niya na po kayang i-maintain yung garden. Ano po. Yun po yung mahirap kasi lalo malayo pa po kami. Although ngayon po lagi naman si Frank na pumupunta doon. Kaya lang talagang medyo malayo kasi it's 1.2 kilometers na po. So medyo malayo talaga. Kaya nagpi-plane na lang po. Nag-plane po. Pero sa December pupunta po kami doon. Magdadala kami ng sasakyan kasi kami po ay pupuntang 4. Kasi si Sam naman ay may 2 weeks siyang walang pasok. Ayan. So, ito try nating gawan dito ng paraan. We will use this. Ayan. Tignan natin kung, para at least mailagay natin doon sa wall, doon sa may doon. Tingnan natin para mabago naman po yung ano natin. Para mayroon tayong family picture gaya kay Lola. Sa salad lang ako, no? So, dito po sa France, ang hilig po nila is yan, meron akong termo niya kasi vinaigrette na po. So, ano lang po yan, olive oil, tsaka apple cider, tsaka konting, yan. Dito tayo, na-corner tayo dito. Asin, tapos olive oil. So, pwede nyo mo din lagyan ng mayonnaise, pero kung gusto nyo pong healthy, pwede na pong ganyan lang. Ganun lang po yung ano nila, pang salad nila na po. Tapos, gamitin natin itong bago natin. Feeling ko. Ngayon. 2 euros na ba kayo ng ganun ko na yun. Yan. Tapos mag-ano lang po ako, magsa-sandwich. May binili akong sandwich sa kanya. Tapos sabi niya, kaya niya na kung kainin dahil kanto na lang daw po siya kakain. So, tutuloy na sandwich. Haba, siyempre kailangan kainin natin yan dahil siyempre sayang, di ba po? Gagawin natin, iinitin natin dito. Yan. Lalagyan natin na parang maliit yung ano natin konti lang pong margarine o butter na po. Basta lang siya yan, maganyan. Kasi marami po akong biniling ham na yung cuts. Mas prefer ko po yung ikakat. Kasi mas masarap po yung kaysa yung mga naka-plastic ano po. So, dito po, pag pupunta ka ng hypermarket na po, maraming mga different kinds ng ham. Tuturo mo lang po siya. Pero titingnan niyo po yung price. Kasi may mga ibang ham na super mahal. As in. Mayroong mga mountain na ham na almost 70 euro, 100 something euro ang 1 kilo nila. So, pag kukuha ka niyan, at kahit maninipis lang yan, masakit din po sa bulsa. Kaya ako, ang binibili ko lang yung mga 16, 18, 26. So, hindi lang lagpas ng 30. Sobrang mahal po. So, pagka kukuha ka ng mga ganyan,
na manipis na trunk. So, mga 5 euros, 6, 7 euros ang price niya po, no? So, kasi marami po ditong mga ham na mamahalit. Mahal po siya. So, ayan po yung dinner namin ni Sam. Yan, gagawin na. Tapos, initin ko na rin yung itong ham na to. Para medyo mas masarap, diba po? Pero, ayan. Ano lang, homemade na sandwich. So, hindi natin masyadong papakrispihin yan. Ano lang, basta lang mainit. Yan. Up. Tapos dito. Gawin pala natin yung ano niya. Ganito po kalaki yung ano niya. Kaya natin, ano yan, smoke. Ay. Dito tayo sa kabila. Assemble natin to. So, pag-assemble niya, lalagyan natin itong para mas malasa-lasa ba. Lagyan din natin ng konting mayonnaise, konting mustard. Kasi yan po yung magpapasarap niyan. Siyempre, huwag naman masyado. Diba? At dito po, mahilig sila sa cornichon. Yan, French. Ay. Cornichon, ayan. Magulo lang ang ating how do you say this one? So, kuha tayo ng cornichon. So, ikakat natin yan. Tatawagin na natin si Sam. Kuha tayo ng konti nito. Isa pa. Kasi, ayan. Ayan. Ito. Saan ba yung kutsilyo? Yan natin ng konting gulay. Para si Sam medyo kumain ng konting gulay. Yung salad. Yan. Yan. Ano po yung sandwich niya? Sandwich. Ba? Ano na yan? Dami pong tomato. Kunin natin. Pula na rin na ganito. Hanghang lang to. Yan. Up. Kunin na natin. Yan, kinakain ko yan. Tapos yung pag medyo bulok, binibigay ko sa manok kasi paborito nila yan. Tamis. Kaya lang, winter na, malapit nang nakakalungkot pag ganyan. Patapos na yung ating tanim-tanim, diba? Yung si Kapalma, dami rin niyang nakuwang tawag nito, radish. Kaya lang yung akin, di ko masyadong, kasi syempre masikip. Hoarding si madam sa pagtanim, alam mo naman, excited. Tapos tingnan mo talaga, kahit ganito lang, marami din tayong naaani.
So, di ba? Pag may tinanim, may aanihin talaga. So, mas, yun nga, lagi kong inuulit, mas gusto ko yung cherry. Kasi, yung malaki po, nabubulok yun. Minsan, nagkakaroon siya ng, butas-butas. So, bago mo anihin, bago huminog, butas na. So, yan, yung mga bell pepper, nagsisimula na. Tapos, ayan ulit. Yung mga, hindi ko yan binilagyan ng botelya, pero ang daming bunga na po. Siguro yung tae ng manok kasi, diyan ko po tinatambak yung tae ng manok. Ayan. Tayo na ito. Ayan, dami pa rin ng yung kukunin natin yan mamaya. Yan, bigay ko muna tong may bagong asa si George. Hindi ko na po napupuntahan si George kasi ang dami niya pong taong pumupunta sa kanya. Ang dami niyang mga doktor. Everyday yung may nurses kasi hindi na siya sa tingin ko yung pagpalit ng kanyang diaper ay nurse din na po. So, minsan nakakasulubong ko lang siya sa garden po. Pero hindi na ako nakakapunta sa bahay niya kasi daming tao lagi. Ayoko kasi maistorbo na po kung may mga care siya. So, ayan. Ako lang naman kakain niya yung lunch. So, muntik na po ako. Parang kasi yung ng pool. Di na muna namin ginagamit kasi malamig na nga. Kaya lang syempre pa rin siya. Nakabuka. So, nung sinagyan ko ng water, naglinis ako sa room ni Osh. Nakalimutan ko. So, buti na lang kamo, tinawagan ko siya agad. Po yung problem. Kasi, pag may ganyan talaga, medyo kailangan tawagin yung asawa pag hindi magagalit, di ba po? Pag mali-mali yung gawa mo. Kasi baka daw masira yung pump. Ay. Mga manok. Yan. Hindi ko po kasi nakuha ng 3 araw. Yan. Ako. Diba, nilagay ko dyan. Tapos, ayan. Mag-isa lang. Sabi ko, magtuyo nga. Yan. Hindi kasi nila paborito yan. So, paborito nila po pusit. So, titirahin natin yung pusit. Ang dami ko pong piniling ganyan. Yung mga nakapanood ng vlog, yung po kami, bagak, may nagtitinda po ng ganyan na po. So, bumili po tayo. Bata kasi yung nagtitinda. Yan. Binilan natin si Totoy. Laki ng natin, ng kawali. Yan. Off ko muna po kasi anuhin ko lang po, babalik sa rin. Kaya ito ubusin. Bago linis naman po yung ito. Ayun ko po linis. Malagyan lang natin ang apple cider. Tapos, lang yan, hindi ko pala nalamitan yun. Kunting chicken cubes na po. Tapos, lalagyan ko rin po siya ng half na sabihin na natin. Kung may lagay na, i-back natin na suka na may mga maraming sila. Ano lang yan? Ano lang.
sobrang pagkain natin. Yung mahilig po sa dahon-dahon, makakapag-relate. Kasi kahit ako po, every meal may ganyan, mula pong sama ko. Minsan namimiss ko po siya pag winter, pag wala na tayong garden ako. Namimiss ko po yung ganyan. So, pwede ko sigurong mag-aano po ako. Mamayang hapon, kukuha po tayo at aanuhin natin. Ipo-frozen natin. Kaya lang, syempre, iba po yung taste pagka inanok freezer, di ba po? So, ayan. Bon appetit po. Thank you for watching po. Isip ko nalutuin kay Sam. Si Sam po kasi mahilig sa noodles. So, meron po akong shiitake dried na mushroom na po. So, si Sam po medyo mahilig siya sa ganyan. Oh, nahulog. So, magbuboil lang po tayo ng water. Tapos, ibababad lang natin siya. Ayan. Tapos, may banana chips pa akong nakuha. Nakita. Nadala na amin. Bahaghari. Masarap po siya. Kaya medyo matamis, pero masarap. For this, binili po natin na 400. 300 dahil may tawad. Naka-sale. Doon sa Japanese ukay-ukay. Sa Pinas po yan. So, pag bibili po kayo, titingnan nyo kung stainless. Yan. Kasi pag hindi stainless, iba po yung ano niya. Hindi, mas maganda po talaga stainless. So, yan, may tatak po yan. Hindi ko alam kung Korean or Japanese. Hindi ko po alam. Kasi alam mo naman, kahit Japan surplus, pero nagtitinda po sila ng mga Korean goods. So, hindi ko po alam yung characters ng, pagka yung Japanese characters tsaka Korean characters, nalilito po ako. Hindi ko po alam. So, ayan. So, nadala po natin yan this last vacation. Kaya ko na noodles. Papaanoan ko muna siya. Ikukook muna siya sa hot water na po. So, parang isusote lang natin. Kasi darating po si Sam ng mga 5:30. So, almost 30 minutes to 40 minutes yung drive niya. So, ngayong pag alas 5, dadaan po siya ng Perpignan. Yung center ng Perpignan, ma-traffic po, no? Kasi syempre uwian ng mga nag-o-office, mga sa school, gano'n. Dami-dami pong tao. So, minsan, iba yung, marami po kasi siyang way. Kaya lang, syempre, ewan ko kung anong gusto niyang, pag pauwi, ewan ko ba't gusto niyang dumaan ng Perpignan kasi mas mabilis daw. Siguro gusto na rin makabalik agad. Kaya lang, minsan, matraffic po. So, linagay para mabago naman. Para nakikita ko po yung mga pictures namin nung maliliit pa yung mga bata. Yan, mga kukulit na bata. Nung mga bata pa kami, andyan si Papa. So, isisingit natin si Lola. Kasi, wala si Owa. Makakala ko nandito siya sa banda dito. Aba, wala. So, kailangan nating ilagay si Owa dyan. So, ayan. But hindi ko alam kung bakit ko nakalimutang ilagay si Lola. Kasi, nung time po kasi kasama namin si Papa, minsan nagigiti-giti yon dahil alam mo naman, magkahiwalay baga, nagigira-gira nung dati. So, kasama namin si Papa, ayaw niyang sumama. So, marami kaming pictures na wala siya tuloy. Kasi pagka nandiyan si Papa sa picture, sabi niya, sige na. Alam mo naman, guragiti lang na konti. Kaya marami po kaming pictures nung bata pa sila Osh, nagitiklong pa si Mama noon. Wala siya sa pictures. So, I realized na ang dami namin pictures na wala siya. Po ako, yung chia seeds. Yan, maganda po siyang anti-cancer. Maganda po siya sa katawan. So, para mainom nyo po siya, minsan po, kailangan yung ilagay siya sa yogurt, pero kailangan ng medyo matagal. Bago siya gumanito. Parang, maganyan. Kasi matigas po siya. So, pag kalinagay niyo po sa mainit na tubig, in 10 minutes, pwede niyo na po siyang gamitin. Pwede niyo nang inumin na po yung mga nagpapapayat. So, isa rin sa maganda sa katawan. So, minsan yan po yung pag breakfast ko na po. So, gabi pa lang, nilalagay ko na siya sa bowl na may banana, ganon. Tapos pinaghahalo ko yung mga fruits na meron kami. Tapos yogurt na po. Tapos kinabukasan kakainin ko bago mag-work. Kasi parati kang parang
full stomach na po. Hindi ka gugutumin agad, kaya maganda po siya. So, titingnan nyo po, chia seeds, no? C-H-I-A, yung ano niya. So, marami, more on sa organic, no po siya makukuha, makikita. Yan, sa organic na side sa mga supermarket. So, gusto ko lang pong i-share kasi syempre yung mahilig sa mga pagpapayat-payat, mga kung magaganda sa katawan, di ba po? I-cook po natin yan. Yan. Tapos tatangkalin din natin. Ahonin natin. Pwede rin yan sa noodles to po. Noodle soup. So, ngayon, stir fry lang po natin yan. Kita ko pala, nung lininis ko po yung pangkayod, nakayod ko po yan. Sakit. Napating talaga. Kaya pag kayo yung maglilinis ng pangkayod nyo po, kasi ako mano-mano, ingatan nyo pong masyadong matalim na po. Itong tibungkog na to. Yan. Yan, salarin. Yan po yung salarin. Yan. Isa sa mga finds natin nung last na flea market na po. So, natawarin natin siya, pero 2 euro each pa naman siya, no? So, I think yung, ano po yan, gawaan ng cheese, no po? So, lalo na yung goat na cheese, na po. So, pag naano na nila yan, dyan nila papahinuruan. So, yan po yan. Ganyan. Ang lagayan ng mga dati-dati. So, ako gagamitin ko po siyang lalagyan ng sipilyo. Kasi pag linagay mo po sa baso yung sipilyo, namamaho. Aba, sabi ko, nung nakita ko yon, sabi ko, meron na ako mapaglalagyan.